Masayang araw mga ka-PL. O ito po yung 125 na mga bansa, mga kababayan, na maaari pong umampon sa ating dating Pangulong Duterte kapag ka pinagbigyan po ng ICC ang i-final ni Attorney Koopman, mga kababayan, na interim release petition para po sa ating Tatay Digong. Nakalimutan ko pong sabihin ito kanina, mga kababayan, dahil na-excite lamang po ako. Gusto ko na po kaagad na may balita sa inyo. Tuloy, nakalimutan ko itong 125 na mga bansa dahil sila lamang po ang mga bansang maaring kumupkop sa ating Tatay Digong dahil nga sila state parties po ng Rome Statute. Eto ho. Eto, unang bansa, mga kababayan, Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, yung ibang bansa ho dito, parang ngayon ka lang yata narinig, mga kababayan. Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso. Ang dami nito, mga kababayan, 125 ito Cambodia, Canada, Cape Verde, Central Africa Republic, Chad, Chile, Cambodia. Sana sa Cambodia na lang, mga kababayan, kasi malapit-lapit. Naaalala ko tuloy, yung nasabi ko kanina na China o kaya Russia, hindi pala sila miyembro ng ICC, mga kababayan. Sorry po, nagkakamali, tao lang. Kasi nadala ako ba na etong si Putin, di ba, meron ding arrest warrant, di ba, nagmula po sa ICC. Kaya akala ko tuloy, membro, hindi pala, naalala ko, hindi pala membro ang China at Russia. So, maaaring sana, mga kababayan, sa Cambodia, kasi malapit-lapit sa Pilipinas. Comoros, Congo Republic of the putol, hindi mabasa. Ito pa, dalawa ito Congo Republic of the basta dalawa itong Congo, mga kababayan. Cook Island, kita nyo na? Cook Island, may ganun palang bansa. Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, di ba? Dominican Republic. Yan, mga kababayan. Sana magkaroon na rin ng Southern Philippines. Di ba? Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji. Kita niyo, may Fiji pala na lugar, mga kababayan. Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, mga kababayan, Ireland na rin, Italy, Japan, Japan pwede rin, basta Asia lang para malapit lang sa ating bansa. Jordan, Kiribati, Kenya, South Korea, pwede rin, no? Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein. Ayan, gawing hirap basahin ng lugar na ito, Lithuania, kita nyo nga naman, Luxembourg, mga kababayan, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia,
Nauru, Netherlands, o di ba? Netherlands, ano nga ito eh? State parties nga ito sila mga kababayan. New Zealand, Nigeria, South Macedonia, Norway, Palestine, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Romania, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, mga kababayan, Seychelles, bahala sila dyan. Ano banggit sa lugar nila? Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, mga kababayan, Trinidad and Tobago, Tunisia, pwede rin sa Tunisia, ay malayo-layo na ang Tunisia. Uganda, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, at saka Zambia, mga kababayan. Narito po ang petsa naman kung kailan po sila naging kaanib o miyembro ng ICC para mapasama at matawag na silang state parties ng Rome Statute, mga kababayan. Hindi ko na lamang kung babasahin at ang haba-haba at ang dami-dami po nito, mga kababayan. Baka abutin po tayo ng 3 oras ho dito na magyaw-yaw. Ayan, maliwanag. Doon sa mga nabanggit kong bansa, doon lamang po maaaring mapunta o magpaampon ang ating dating Pangulong Duterte. Ikinokorek at itinatama ko rin, mga kababayan. Yung nasabi ko kanina na China at Russia dahil hindi po sila miyembro ng ICC. Kundi doon lamang sa mga state parties ng Rome Statute. Maliwanag, tao lang nagkakamali. Nakalimutan ko talaga yung kanina, mga kababayan. So, dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Maganda rin ho ito. Siguradong matatawa ho kayo dito, mga kababayan. Dito sa naging pahayag po ni Attorney Cristina Conte, mga kababayan. Assistant to the Council. Ayan. Assistant to Council, Attorney Cristina Conte, mga kababayan. Ito ang sabi niya. Attorney Cristina Conte, para umanong binuhusan ng malamig na tubig matapos mabasa ang interim release petition ng kampo ni Taday Digong. Para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig, mga kababayan. Di ba, na minsan nararanasan natin yung ganyan eh. Nagugulat tayo. Para tayong nabuhusan ng malamig na tubig. Ibig sabihin, nagulat siya, mga kababayan, nung mabasa niya ang interim release petition na in-apply ni Attorney Kaufman para makalaya na ang ating dating Pangulong Duterte. Eto pa, hindi na itago ni ICC Assistant to Council Attorney Cristina Conte na maalarma matapos niyang malaman ang interim release na hinihiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na-alarma siya, mga kababayan. Hindi niya lubusan akalain na maiisip ito ng abogado ni Tatay Digong, walang iba kundi itong si Attorney Kaufman. Inday, matalino yan sa'yo. Napakalayo ng agwat ninyo. Kumbaga, marami ka pang kakaining bigas, Attorney Conte. Ito pa, lalo pa itong nanlamig. Nanlamig na nga siya nung una, mas lalo pang nanlamig. Matapos niyang mabasa na hindi umano kontra ang prosecution sa hiling ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko mo konta po, mga kababayan, ang
prosecution. Hindi kumukontra. So, sige, mag-file kayo ng inyong interim release petition para maipadala natin ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa na state parties ng Rome Statute. Ito pa. Ipapaalam umano kaagad ito ni Conte sa mga nagpapakilalang biktima. Ipaalam mo na. Ngayon na. Magpa-press conference ka na. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Ayan po si Conte. Mga kababayan. Para daw sa binuhusan ng malamig na tubig. Natakot, kinabahan siyang bigla. Naalarma nga di ba? Di ba pag tayo nagugulat para tayong binuhusan ng malamig na tubig at maliban dyan, naalarma siya. So, naroon yung kanyang parang takot o parang kinakabahan siya. Naku po, makakalabas pa yata ang dating Pangulong Duterte. Sorry na lang po, madam. Talagang umaayon yata sa amin ngayon ang panahon. Impeachment kay Inday Sara. Malabo na sa sabaw ng pusit. Tapos, ang Tatay Digong, lalabas na sa pamamagitan ng interim release petition na in-apply ni Kaufman. At ito pa ang matindi, mga kababayan. Ito pa ang matindi at okay sa ating lahat. Alam niyo kung ano? Baka halos magkasabay lang si Tatay Digong at si Pastor Kibuloy. Magpapaunahan yan, mga kababayan, na makakasama na po natin ulit. Makakadaupang palad ulit natin, mga kababayan. Basta malapit na po silang dalawa. Kung noon, ang sinasabi ko, ni Tatay Digong, kaya mag-alala, basta malapit na siya. Ngayon, dalawa na ho sila Malapit na po. Relax lang, mga kababayan. O eto na, yung kay Tatay, ilang beses kong sinabi sa inyo, malapit na. O eto na, nangyari na. At yun na lang ang hinihintay, desisyon. Desisyon ng mga prosecution, ayan, ng mga taga-ICC. Etong interim release petition na in-apply ni Kaufman. Pag napirmahan na yun, mga kababayan, laya na ang ating Tatay Digong. Maaring hindi sa ating bansa. Pero sa ibang bansa, okay na rin yan, mga kababayan. Importante, makalabas siya dun sa detention center, no, ng ICC, makasama niya na pamilya niya, mga apo niya, at higit sa lahat tayo mga DDS, kung sakasakaling mabigyan tayo ng pagkakataon na makapasyal kung saan man siyang lugar o bansa dadalhin. Sana malapit lang sa Pilipinas. Yung mga bansa ba na hindi nangangailangan ng tawag nito, ng visa. Ayan. Para madali natin siyang mapuntahan. Sana lang. Manalangin tayo, mga kababayan, na malapit lang sa atin. Ayos! Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.